Diyos. Tabi mo manalangin mga minamahal. Hallelujah. Nakilat mapagpala ng mga mga Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamalapang sus. Pinakamalapang na nagpupuri papasalamat kami Diyos sa malayang pagkakataon pinagkalong sa batit sa amin na pong mapakinggan ng balang salita. Ang aming dalangin ng Diyos, magsilbito ang pagkain ng aming kaluluwa. Kabagang mo ang mga webcast Diyos, gusto na pagkakataon makapaglingkod sa iyo, malapang noon. Pag sa bawat isa sa amin, malapang noon, hallelujah, ibalingkod, malapang noon, hallelujah. Bigyan mo ko na sapat na kaalaman, karulungan upang may pangarap ng balang salita. At sa iyo makapangyariang pangalan namin sinasaway, ang mga demonyong hadlang, pag-alilangan, cast out. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Pag natin dakilang Diyos. Magandang hapon sa ating puminamahal, ginag na Pastor Evangelista Willis Almeida, the time prophet of God. Patuloy pa natin sinasariwa, blessed memories and teachings of our beloved Pastor Linus Almeida. Magandang hapon sa mga beloved children. Ngayon ay kasama po natin ang ating beloved Yana, beloved Brother Kim. Sa hapong ito, maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Puri naman ng Panginoon. Naalala ba niyo ngayon, mga mahal, na tayo po ilang years ago, pinalaya ng mga Amerikano. So ngayon Independence Day. Ngunit ibang kalayaan ating pag-uusapan, minamahal. Ang daan ng kalayaan. Buksan natin mga Biblia, minamahal ko dito sa aklat ng Galatia, Kapitulo 5, versikulo 1. Praise God. Check. Sa mga taga-Galacia, 5:1, ganito po ang pagkasulat. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsintibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Amen. Puri natin dakilan Diyos. Karami sa atin, napapakinggan natin yung mga patutunan ng mga kapatiran, lalo mga brother, minamahal ko, may bisyo ng kalalakihan. Yung pag-inom ng alak, minamahal, yung pagsusugal, at maraming pang iba. Katulad ng iba lingkod, minamahal ko. Yung po yung bisyo ko, minamahal ko ng araw. Hindi ako ninigarilyo, pero lasenggo ako, minamahal. Actually, graduate ako ng high school, minamahal ko, meron akong dala ng bote ng gin sa bulsa. So, minamahal, huwag na tayo makipamatok doon sa yung pinanggalingan natin nung araw. Kung ano yung kaligayahan nila, minamahal ko, iba ng kaligayahan ng totoong Kristiyano. Ang kaligayahan ng totoong Kristiyano, minamahal ko, magpaglingkuran ng ating dakilang Diyos, minamahal. Ang sabi, minamahal ko, kung nasaan tayo binautos mo, minamahal ko, sa Santong Espiritu. At ang sabi sa Biblia, kung nasaan ang Espiritu ng ating dakilang Diyos, naroon ang kalayaan. So isipin po natin, minamahal, anong Espiritu meron sa atin nung araw, minamahal ko mga kapatid? Wala po, minamahal ko. Espiritu ng alak, manapa. Pero yung Espiritu naman ng Panginoon, hindi natin kilala ang Diyos, minamahal ko. Ilang years ago, minamahal, 50 years ago, wala, hindi natin kilala ang Panginoon. Ngunit ngayon, kilala natin ang ating dakilang Diyos. Hindi man natin siya nakikita, ngunit niyang kalooban na ating ginagawa. Praise God, hallelujah. So, basahin natin, minamahal ko. Ikalawang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 17, praise God. Dito po sa aklat ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 3, ang versikulo ay 17. Ngayon, ang Panginoon ay isang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po, Brother Louie. Maraming salamat sa ating mga Panginoon, minamahal. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So makita po natin, minamahal ko, wala yung Espiritu hinahanap, minamahal ko, sa pagpuprosesyon, minamahal, dito sa gawa natin dakilang Diyos, kung saan tayo pinupuspos ng Santong Espiritu na ating mahal na Panginoon. Kaya po, pagkat dumalo ka sa gawain, huwag mo na isipin yung nasa labas. Huwag mo isipin yung kinabukasan ng isipan mo ngayon kung ano ang magagawa mo sa harapan ng ating dakilang Diyos. Sapagkat alam ng mahal na Panginoon ang iniisip ng bawat isa. Tandaan po natin yung minamahal. Kaya hindi ka makalingko, hindi ka makakaliban, minamahal ko, hindi ka maka-absent. Alam naman ng Panginoon kung ano iniisip mo, minamahal. Marami tayo kasi minamahal ko ang iniisip, minamahal ko yung kinabukasan nila, minamahal ko. Tandaan po natin, iba ang kinabukasan ng Kristiyano. Ang kinabukasan ng Kristiyano, minamahal ko, wala dito sa lupa, nasa langit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal ko. So, minamahal, tayo po ay wala na sa laman. Bagamat tayo nabubuhay, minamahal, dito sa lupa, nagugutom tayo, nauuhaw tayo, minamahal, ngunit
yung atin, sa katawan lang, minamahal. Wala na tayo sa laman, minamahal ko. Espiritu lang ating buhay, minamahal. Tandaan po natin yung minamahal ko. Ating basahin, minamahal ko dito sa aklat ng Romang Kapitulo 8, versikulo 9, 13 at 14, praise God. Dito po sa aklat ng Roma Kapitulo 8, ang talatay 9, 13 at 14. Sa 9. Datapat kayo'y wala sa laman, kundi nasa sa Espiritu. Kung kayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. 13. Sapagkat kung mabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Datapat kung sa pamagitan ng Espiritu, ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ng laman ay mga bububuhay kayo. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Purihin na ating pinakamamahal ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Dito po sa aklat ng Roma Kapitulo 14, ang talata, at Kapitulo 13, ang talatay 14. Kundi bagkos isagpat ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Purihin natin dakilang Diyos. So minamahal, yun ang sinasabi ng Biblia. The Bible says, we are no longer in the flesh. Maaring dito sa lupa, minamahal, nabubuhay tayo, minamahal ko, naghahanap buhay ito, naghahanap buhay tayo, minamahal. Meron nga nag-iisip, minamahal, yung kinabukasan. Ngunit tandaan po natin, ang totoong Kristiyano, minamahal ko, ang iniisip, minamahal, ay yung para sa langit. Tandaan po natin yung minamahal. At kung para sa langit, ang iyong iniisip, isang tiyak na bagay, alam na mga Panginoon kung anong ayong gusto mo. Ibibigay yun ng ating mga Panginoon. Tandaan po natin yung minamahal. Marami kasi tao, minamahal ko, nag-iisip, minamahal ko, kinabukasan. Anong kinabukasan ko? What is my future? Tandaan po natin, minamahal. Anytime babalik ang ating dakilang Diyos. Kahit na anong oras, minamahal, babalik ang mga Panginoon. At ano ang dadatnan niya dito sa lupa, minamahal ko? Makarating ba dito, makikita ba na ating dakilang Diyos na meron kang pananampalataya? Sapagkat may mga tao, minamahal, isipin po natin yun. May mga tao, minamahal ko, na kinabukasan ang iniisip, minamahal ko. Ako, magti-37 years na minamahal. Hindi ko inisip yung kinabukasan sapagkat alam ng ating Diyos, minamahal ko, kung ano nasa isip mo, minamahal. Kung ano kailangan mo, ibibigay yun ng ating mga Panginoon. Tandaan po natin yun, minamahal. May mga tao kasi, minamahal, na nag-iisip, minamahal. Ano ang magiging buhay ko after 10 years, after 20 years? Dito sa gawain ng ating dakilang Diyos, magpuri ka, manalangin ka, magsumamo ka sa ating dakilang Diyos. Huwag mo ka isipin yung para sa sarili mo, ang isipin mo para sa gawain ng ating Panginoon. At isang tiyak na bagay, itatayo ka ng ating Panginoon, higit pa doon sa iniisip mo. Tandaan po natin yung minamahal. May mga kasama nga tayo, minamahal ko. Seaman, kapitan, minamahal. Iniwan yung pagbabarko, minamahal ko, para sa gawain ng ating dakilang Diyos. Isipin po natin yung minamahal ko. Magkano kikitain, minamahal ko, bilang isang kapitan, minamahal ko. Napakalaki ng salapi na kanyang tatanggapin, minamahal. Ngunit inilaan ang sarili sa paglilingkod ng ating dakilang Diyos. At yung minamahal ko, mga ilang taon, hindi nagkakaroon ng karamdaman. Walang sakit, minamahal. Kaya ang daan ng kalayaan, minamahal ko, ay yung paglingkuran ng ating dakilang Diyos ng taos sa puso. May mga tao kasi, minamahal ko, na nag-iisip, minamahal, ulitin ko, minamahal ko, nag-iisip ng kinabukasan. Tandaan po natin, minamahal ko, kung totoo kang Kristiyano, ang iisipin mo ay kung paano kang pumunta sa langit. Sapagkat may mga tao, minamahal, pumunta naman ako sa langit kasi Kristiyano ako. Ang daming kongregasyon, minamahal. Natupad ba nila ang kalooban ng ating dakilang Diyos? Hindi po, minamahal ko. Hindi nila nagawa yung kalooban ng ating mga Panginoon, minamahal. Sapagkat yung tama na napapakinggan natin, 50 lang sila, minamahal ko sa gawain. Tayo ngayon, minamahal ko, mahigit tayo sa kung ilang bansa na, minamahal ko, 34. Yun na lang, minamahal, maisipin po natin, kung nasaan ang Pilipino, naroon ang gawain ng ating Jesus Miracle Crusade. Purihin ang ating pinagmamahal. Kaya nga po, minamahal, pag ikay naging Kristiyano, huwag gamitin ang iyong kalayaan
Sapagkat darating naman yung biyaya ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga sa atin, minamahal ko, yung iba nang bubuli. I know that. Alam ko yun, minamahal. Hindi ko nasubukan yun nung naservisyo ko sa gobyerno, hindi ko nasubukan yun. Minsan lang pala, minamahal. Minsan lang. Ang nahingan ko pa yung kamag-anak ko. Basahin natin minamahal ko dito sa aklat ng Galacia, Kapitulo 5, versikulo 13, Peskat. Dito po sa aklat ng Galacia Kapitulo 5, ang bersikulo po ay 13. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkuran kayo. Amen. So makita po natin, minamahal, na dahil sa pag-ibig natin sa ating kapwa, Kristiyano, katulad ngayon, halimbawa natin sa magbulang sa ating malapang noon, minamahal ko. Even of the very last cent, minamahal, ibibigay sa kapatiran kung kailangan nila. Nakita po natin, minamahal, na yung mga kapatiran na yun naging matapat din sa ating mahal na Panginoon, kaya lumaki tayo. Kaya tayo dumami, minamahal. Hindi tayo nagbabanggit ng panghikayat ng maganda salita. Hindi po, minamahal ko. Nung daroon ako sa may pastoral house, minamahal ko sa mga telepono, minamahal ko. May tumatawag sa akin. Kung ano-ano sinasabi, minamahal. Bilang pala kapatiran doon, minamahal ko. Ngunit ngayon, minamahal ko. Sa ibang bansa, halos, maikutan natin ang buong daigdig, minamahal. Tandaan po natin, minamahal ko, ang Diyos natin ay makapangyarihan at hindi siya nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Nais na ng Diyos, minamahal ko na tayo po'y maligtas lahat. Maging balaya lahat. Isipin po natin, minamahal. Sabi nga nung kaibigan ko na manager ng San Miguel Corporation, mas malaki. Parang ganito, kalaki yung bodega, minamahal ko. Ang sabi niya sa akin, pagka dumating yung barge na galing ng Manila, puro beer yun, minamahal ko. Sabi nung manager, Tukayo, kaya ba natin ubusin to? Mas mataas pa, building doon mas mataas pa. Isipin po natin yung minamahal. Anong araw, pagkatatlong bote ng beer, wag mo na akong painumin. Sisipunin lang ako niyan. Mag-umpisa ako mag-inom, maglasing, minamahal ko. Pag umabot ako ng 12 botelya, yun na yung minamahal. At tandaan po natin, minamahal ko, na ang pagbabago ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya, minamahal, magtataka ka. Bakit ginagawa mo noong araw, ngayon, ayaw mo na. Pinandidirihan mo na. Pinasusuklaman mo na. Bakit, minamahal ko? Nais kasi ng ating dakilang Diyos na magdala siya ng isang kaluluwa sa langit, minamahal ko. Walang bahid dungis, minamahal. Tandaan po natin yung minamahal. Dito sa huling versikulo, minamahal ko, mga kapatid. Maging lingkod tayo ng ating mahal na Panginoon. Tandaan po natin yung minamahal. Serving the Lord. Humayo tayo, minamahal. Kasi kung minsan, makita po natin mga 2-3 na lang, minamahal ko. Nung araw, parang krusada. Pag araw ng linggo, minamahal ko, dami tumatanggap sa atin dakilang Diyos. Hindi naman lang na tumatanggap nagpapatuloy maglingkod, minamahal ko. Kung may 10, minamahal ko, may magpapabautismo na 5, minamahal ko, may iwan ng 3. Ngunit yung 3 na yun, magpapatuloy. Ipapakita nila. Sasabihin nila sa kanilang kamag-anak, binago ko naman ang Panginoon. Natagpuan ka ng tunay na paglilingkod sa atin dakilang Diyos. Tandaan po natin yung minamahal, natagpuan ko na ang tunay na paglilingkod sa atin dakilang Diyos. Sa atin ba nung tayo nasa relihiyon, minamahal? Masasabihin ba natin, minamahal ko na tayo naglilingkod sa totoong Diyos, minamahal ko? Hindi po, minamahal. Araw-araw nadadagdagan ng Diyos nila. Ewan ko lang kung ginawa nilang Diyos-Diyosan si Kalungsod. Meron tayo, minamahal ko, yung nasa Luneta, yung minamahal ko, hindi naman Pilipino yun. Chinese yun. Kaya magtataka ka, minamahal ko, wala pang Pilipinong santo. Ngunit sa ating minamahal, you can call yourself a saint of God. Tanda mo, matatawag mo ang sarili mo na santo ng ating dakilang Diyos sapagkat totoong santo ka. Sapagkat nabautismuhan ka sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Tandaan po natin yung minamahal. Kaya sabi sa minamahal ko,
paglingkuran natin ang ating dakilang Diyos sa aklat ng Roma Kapitulo 6, versikulo 22, praise God. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 6, versikulo 22. Ito po nakasaad. Datapwat ngayon ay mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Kayo meron iyong bunga na ikababanal at wakas ng iyong buhay na walang hanggan. Amen. So minamahal, wala na tayo doon sa dati yung buhay natin. Tandaan po natin yung minamahal. Magbago nawa. Pag nasagawain kami na mahal ko, hain mo yung mga bata kung magkaroon sila ng hawak na cellphone. Ngunit sa ating minamahal may edad na, tandaan po natin minamahal ko. Yan binabanggit ko, balingkod, huwag kang gagawa ng pagkukulang mo na pagsisisihin mo pagdating ng araw. Nag-rapture na pala, naiwan ka, bakit? Nakatungo ka, hawak mo cellphone. Dadali ka ba ng Diyos sa langit? Hindi po. Tandaan po natin yung minamahal. Merong panahon sa bawat gagawin, minamahal. Ngunit pag nasa gawain ka ng ating dakilan Diyos, isipin mo, nasa langit ka na. Bakit, minamahal ko? Pag maramdaman mo ang presensya ng ating malang Panginoon, isang tiyak na bagay, nasa langit ka na. Bakit? Hindi ipararamdam yan ng ating dakilan Diyos sa iba, sa tao sa kalsada. Hindi, minamahal ko, sa kanyang mga anak lamang. Tandaan po natin, minamahal. Kaya nga, ang daan ng kalayaan ay ang paglingkuran ang ating dakilan Diyos. Palakpakan natin ang ating malang Panginoon. Tayo po ito may lahat, minamahal ko. Awitan natin ang ating dakilan Diyos. Awitan natin ng buong puso ang ating malang Panginoon sapagkat tandaan po natin, minamahal ko. Tandaan po natin, yung buhay natin, buhay ka ng ating malang Panginoon, ibinigay niya upang tayo'y baligtas. Iniisip ng iba, binamal ko. Total, magpapapako na ako sa mahal na araw. Tandaan po natin, natapos na yun. Ginanap na natin dakilan Diyos sa lahat. Iniligtas na natin walang Panginoon sa atin. Gawin lamang ang nakasulat sa Biblia. Ang pinangaral sa atin, magulang sa atin walang Panginoon. Yun ang dapat po natin ipamuhay sapagkat tandaan po natin, minamahal ko. May mga tao sa daigdig na ito, naglalakad. Hindi alam kung saan pupunta. Samantalang dito, ipinangaral sa atin kung anong paraan kung paano tayo pupunta sa langit. Isipin po natin yung minamahal. Yung mga tao, hindi pa nila alam. Magkukumpisal ako. Magpapapako ako sa krus. Ngunit tandaan po natin, hindi na hinagad ng ating dakilan Diyos na tayo ipako po na. Ang hinagad ng ating dakilan Diyos, gawin natin ang kanyang kalooban. Yun lang na maging matapat po tayo. Sapagkat tandaan po natin, minamahal ko. Ang katapatan natin, minamahal ko, tinitingnan ng ating dakilan Diyos. Ang katapatan natin, tinitingnan ng ating pinakamamalang Panginoon. Na sa bawat araw, sa bawat gawain na tayo dadalo sa gawain, unahin mo siya. Paguluguran mo ang ating malang Panginoon, magpuri ka sa Kanya ng taos sa puso at isang tiyak na bagay. Pagpapalaing kalubusan ng ating malang Panginoon. Umawi tayo mga naman.
pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang ating dakilang Diyos na nasa langit na siya nating pinaglilingkuran. Para sa ating mga minamahal na mga bisita sa araw na ito, na magiging kapatid namin sa mahal na Panginoon, kayo po ay totoong pinagpala ng ating dakilang Diyos, sapagkat alam namin ang mahal na Panginoon mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na iglesia ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, kayo po ay saksi ngayon kung paano kumikilos ang ating dakilang Diyos sa bawat buhay ng mananampalataya dito sa tunay na gawain ng ating dakilang Diyos. Inyo pong napakinggan ang mga buhay at pinagpalang patutuo, maging ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Mga minamahal, mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan na dapat maganap sa inyong buhay upang kayo po ay maging tagapagmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Ang una po ay pananampalataya. Kinakailangang sumampalataya ka sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay mag-uli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbiganti sa mga sa Kanya'y nagsihanap. Ang pangalawa po yung tinatawag na makadiyos na pagsisisi. Kinakailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi mo na babalikan pa. Ang ibig sabihin na makadiyos na pagsisisi, pagtalikod sa buhay makasalanan. Ang kasalanan, kinakailangan itong pagsisihan at kailanman ay huwag na itong babalikan pa. Yun po ang ibig sabihin ng makadiyos na pagsisisi. Pagtalikod sa buhay makasalanan. Kapag nakita ng ating mahal na Panginoon na nais siya pong totoong magbago upang maging banal at matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon, kayo po ay kanyang tutulungan. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Ang sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pag-anib sa panibagong relihiyon o sikta. Hindi po. Ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang isinagawa ng mga apostolis 2,000 taon na. Ang nakalipas, patuloy po nating isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ayon sa banal na kasulatan, ito po sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pang-apat po ay hindi na po kayo ang gagawa, ang ating dakilang Diyos na po ang siyang gagawa nito. Kanya kayong babautismuhan ng kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon. Habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon at nagsusumikap na isagawa ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, yan po ay darating sa inyo. Ang ika-4 na reglamento ng kaligtasan, bautismo sa Espiritu Santo. Para sa ating minamahal na mga bisita, pakitaas po ang inyong dalawang kamay. Yan po ay magiging tanda ng inyong pong pagsuko sa harapan ng ating mahal na Panginoon. At sundan niyo po ko sa panalangin aking sasabihin, kasama po yung tao sa pusong pagsisisi. Sabihin niyo po, dakila at magpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mahal na Panginoon, narito po ako isang taong makasalanan at ako po ay lubos na nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkasala mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po ang tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa, sa puso, at sa katotohanan. Ang lahat ng ito ay aking samot dalangin
sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kami na po manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at pagpala po naming Ama sa langit. Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming po minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta, sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon, sa mga kaluluwang tumanggap sa iyo, dakilang Diyos, aming mga minamahal na mga bisita, maging sa aming beloved live webcast viewers, sa mga sandaling ito, pagpalain mo sila at kahabagan, batid namin hindi maiksi ang iyong mga kamay upang hindi mo sila maabot, kahabagan mo sila, iligtas mo sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, isulat mo ng malinaw ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit, pagkaluban mo, dakilang Diyos, ng pagkakataon na sila makapaglingkod sa iyo hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Ang lahat ng ito'y aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang una at ikalawang reglamento ng kaligtasan, inyo na pong naisagawa ang kulang po bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Pagkatapos po ng banal na gawain, kayo po ay magpabautismo upang inyo pong maisagawa, may kumplito ang pagsasagawa ng mga reglamento ng kaligtasan. At tayo po tuloy-tuloy na mga minamahal sa lahat po ng ating po pangailangan, ang buong pagkataon po, ay akin na pong pinagkakaloob sa ating beloved preacher, Benedict Porlahe. Amen. Praise the Lord. God bless you. Beloved Brother Odil, my beloved co-preacher. Mga minahal, dadako po tayo sa ating mga pangailangan, ating pong idudog sa ating pong dakilang Diyos. Lahat ng ating mga kahilingan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang Diyos ay tumutugon ng panalangin ng kanyang mga anak. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, amang banal, sa pangalan mo pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unat panalangin po na aming po minamahal, kinagalang ng Pastor Evangelista Wildy Estrada Almeida, mahal na Panginoon, kami po Diyos ay dumudulog sa tuon ng biyaya, humingi kami Diyos ng kahabagan sa among kami nasumpungan sa mga pagkulang, pagkakasala, mga kahinaan na amin na pagbibigyan, mahal na Panginoon, patawain po ang bawat sa amin, at nakikita mo Diyos ang lahat ng pangailangan ng iyong mga anak sa hapong ito. Tugunin mo po, Diyos, ang lahat ng kanamang kahilingan sa iyo at patuloy po namin din dalangin, mahal na Panginoon, ang kalakasan, kalusugan at mahabang buhay ng aming pong beloved pastor. Ganun po sa kanang mga minamahal mga anak, buong sambahin ng aming pastor, patuloy silang pag-ingat at pagpalain o Diyos, maging sa lahat ng mga manggagawa, lahat ng aming mga minamahal mga kapatian o Diyos, tugunin mo ang lahat ng kanamang panalangin sa mga kapangyarihan, pangalan ni Jesus. Amen, amen, hallelujah. Mga minamahal, ipatong po natin ating mga kanang kamay sa ating mga ulo at yung kaliwang kamay ilagay po natin sa bahagi kung saan nandun yung kalamdaman. Yan po sama-sama natin palayasin sa makapangyarihang pangalan ng ating pong dakilang Diyos. Hallelujah. Opo, ang pagpal namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Sa unat panalangin ang beloved pastor sa makapangyarihan pangalan mo in the name of Jesus. Hallelujah. Sama-sama namin pinapalayas lahat ng uri ng kalamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagkapalas, high blood, be healed. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Be healed right now in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Vices began in Jesus' name. Hallelujah. Demons of carnality, demons of pride, being glory, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Be blessed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, tayo po ay sumigaw ng 3 beses ng hallelujah. Praise the Lord. Kasabay po ang pagdukso. Sabay-sabay po tayo mga minamahal upang yung masamang espiritu na pinalayas po natin, ito ay hindi na po babalik. Amen. Tayo po sabay-sabay. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Ating po palakpakan ang pinakamamahal na Panginoon.